Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na wag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at kailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ating papasinayaan ang liturhiya ng pagsasabit ng mga simbolo sa puno ni Jese. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa kapanganakan ni Kristo ay kasaysayan ng pagmamabuting loob ng Diyos at ng kanyang walang hanggang katapatan. Ang tradisyon ng Jesse Tree o ang puno ni Jese ay pagninilay sa kwento ng buhay ng mga taong bumuo sa kasaysayan ng pagliligtas. Ito ay mga kwento hango sa Biblia kung paanong sila ay ginabayan ng Diyos sa harapan ng mga pagsubok sa kanilang buhay. Winika ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jese, at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ito ay pangako ng magagandang bagay na darating sa kabila ng kahinaan at pagkukulang ng mga tao. Ang Diyos Ama ay isinugo ang kanyang anak upang lahat ay maligtas. Ang mga simbolo na ilalagay sa punong ito ay matitingkad na tanda ng kagandahang loob ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad at ng lagi niyang pagsubaybay. Bilang bahagi ng ating paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, ating balikan ang mga kwento sa banal na kasulatan upang tayo ay magabayan sa ating pagtanggap kay Kristo sa darating na Kapaskuhan. Ang ikasyam na araw,
ang propeta Elias. Pakinggan natin ang mga matapang na pagpapatotoo ni propeta Elias sa kapangyarihan ng Diyos laban sa mga propeta ng Diyos-Diyosan na si Baal. Ang tunay na Diyos ang dapat nating kilalanin. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, "Hanggang kailan po kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, Siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan." Muling nagsalita si Elias, "Ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyo ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos." At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sinabi naman Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal, "Baal, Baal, pakinggan mo kami," sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sinabi niya, "Nakasan pa ninyo? Isa sang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog, kaya't kailangan gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal, tulad ng kanilang kaugalian, hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo sa akin." At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ng Panginoon na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. "Buhusan pa ninyo," sabi ni Elias.
at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos uli ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Panginoong Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang iyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Panginoon, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon di nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog. Ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo nang makita ng mga tao ang nangyari. Nagpatira pa sila at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo lamang kami sumasampalataya. Tulungan mo kaming lumayo sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito. Marami ang sumasamba sa salapi, kapangyarihan at katanyagan. Nalimutan na nilang sa iyo lamang magtiwala. Mayroong mga taong hindi na sumasampalataya sa Diyos, kundi sa sarili na lamang nila at sa bisa ng siyensya. Maraming tao ang nabubuhay na parang walang Diyos. Marami ang hindi na nababagabag ng konsensya at tila wala ng takot sa Diyos. Buksan mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, upang aming makilala ka bilang natatanging Panginoon at Diyos. Isinugo mo si Jesus upang lalo ka naming makilala at kami ay sumasampalataya sa pamamagitan niya. Ang apoy na tumupok sa alay ay tanda ng kapangyarihan mo, O Panginoon. Kailangan naming masaksihan ang iyong kapangyarihan upang kami ay makaiwas sa maling paniniwala. Ibinigay mo ang iyong anak bilang tunay at ganap na pagpapakilala sa amin ng iyong mapagmahal na pagdiligtas. Salamat, Panginoon, sa biyayang iyong kaloob at kay Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Halina, Jesus, at kami ay mula sa kasalanan iyong iligtas. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Kasama ng lahat ng inyong mga panalangin, ang misang ito ay inaalay natin para sa lahat ng nagpadala ng kanilang misa pasasalamat, para sa kanilang mga natatanging intensyon at mga mahal sa buhay na yumao. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay siya nawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtanawan namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nilimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Namumuno ng Israel,
nagbigay utos sa amin. Halina't kami sagipin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw ng Poong Jesus Nazareno. Araw na naman ng Biyernes, kaya't palakpakan natin at bigyan natin ng papurihan ang ating mahal na Senyor. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At ang aking kwento ay tungkol sa isang mag-ama. Ang pangalan ng anak ay Juan. Isang araw, umuwi ang tatay ni Juan na galing eskwelahan. Kinuha niya yung report card ni Juan. At pagdating sa bahay, galit na galit itong tinawag ang kanyang anak na si Juan. Sinabi niya sa kanyang anak, mula ngayon, hindi ka na manunood ng TV. Hindi ka na pwedeng mag-computer. At yung cellphone mo, ibigay mo sa akin. Hindi mo na to gagamitin. Araw-araw, wala kang ibang gagawin kundi ang mag-aral. Nagulat si Juan. Umalis yung tatay niya, masaya. Pagbalik, galit. Kaya nagtataka ito. Tinanong niya ang kanyang ama, bakit tay? Ano po bang nangyari? Binalikan siya ng tanong ng kanyang tatay. Anong nangyari? Lahat ng grado mo, bagsak. Bakit? Anong nangyari? Bakit hindi ka tumulad kay Pedro? Ang tataas ng grado.
Yung kaklase mong yon, walang bagsak. Lahat mataas, lahat line of 9 ang grado. Bakit hindi ka tumulad sa kanya? Napakamot ng ulo si Juan at sinabi sa kanyang tatay, "Tay, unfair ka naman na ikumpara mo ako sa aking kaklase. Unfair naman yata na ikumpara mo ko kay Juan. Ay, kay Pedro. Hindi mo ba alam, matalino yung tatay nun?" At napakamot ng ulo ang tatay. Kung hindi mo na-gets, kapatid mo si Juan, anak ka ng tatay. Totoo ba na like father, like son? Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinapakilala sa atin ng ating ebanghelyo ang tatay ni Jesus. At ito ay walang iba kundi si Jose. Narinig natin ang kwento ni Jose, pero wala tayong narinig na salita mula kay Jose. Ngunit kahit wala tayong narinig, marami tayong pwedeng matutunan sa mga ipinakita at katangian ni Jose. May dalawang katangiang ipinakita si Jose sa ating ebanghelyo. Una, si Jose ay bukas sa plano ng Diyos. Nang malaman ni Jose na nagdadalang tao si Maria, bago pa sila ikasal, at kahit wala namang nangyayari sa kanila, pinlano niyang hiwalayan si Maria. Yun ang plano ni Jose. Hiwalayan si Maria, sapagkat hindi naman kanya yung bata. Bakit niya aakuin? Hindi kanya. Ngunit, dahil sa ipinaliwanag ng anghel ng Panginoon ang plano ng Diyos kay Jose sa pamamagitan ng isang panaginip, kinalimutan ni Jose ang kanyang plano. Kinalimutan niya at sinunod ang plano ng Diyos. Madali ba yon? Hindi. Magaang ba yon? Hindi. Masakit iyon, ang akuin ang isang anak na hindi naman sa iyo. Pero dahil ito ang plano ng Diyos, kinalimutan ni Jose ang kanyang sariling plano at sinunod ang plano ng Diyos. Pangalawa, ginawa ni Jose ang tama at ginawa ito agad-agad. Pagising pa lang ni Jose, tinupad na nito ang plano ng Diyos. Kinabukasan, kinaumagahan, tinanggap niya at pinakasalan si Maria para maging asawa. Mga kapatid, ito ang tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Ang maging bukas sa plano ng Diyos at gawin ng tama agad-agad. Ngunit kadalasan, tayo ay nahahadlangan para magawa ang mga ito. Una, dahil sarili natin ang sinusunod. Sariling plano natin ang sinusunod. Lagi na lang tayo, lagi na lang kung ano ang ating gusto at hindi naman inaalam kung ito ba ay gusto din ng Diyos. Kaya tayo napapahamak, kaya tayo nagkakamali, kaya tayo bumabagsak ay dahil ginawa natin lagi ang ating gusto. Isipin mo, lahat ng iyong kapalpakan, isipin mo lahat ng iyong pagkakamali, ito ay nangyari dahil ito ay iyong gusto. Pero kung sinunod ang kagustuhan ng Diyos, walang mali at hindi magkakamali
dahil laging tama at mabuti ang plano ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay bumagsak at masira, ngunit nakontra mo ito dahil hinayaan mong sundin ang sarili mong plano. Isa pang dahilan kung bakit hindi natin magawa ang mga ito ay dahil sa manyana habit. Alam niyo po ba yon? Yung tinatawag na mamaya na habit. Yung kung kaya namang gawin ngayon, madalas ipinagpapabukas. Kung pwede namang simulan ngayon, gawin na. Pero kadalasan, ang ginagawa natin, mamaya na, manyana habit. Kaya, sa huli, walang nangyayari. Sa huli, hindi magandang kinalalabasan dahil huli na ang lahat. Itong dalawang magandang ugali na ito, nakita rin kay Jesus. Like father, like son, ika nga. Si Jesus, walang ibang pinlano kundi kung ano ang gusto ng Diyos. Kahit mahirap, kahit masakit, hindi ito naging hadlang para hindi tuparin ang plano ng Diyos. At ginawa niya ito agad-agad, hindi nagpabukas at hindi ipinagpaliban. Ito yung kailangan nating gawin sa mga panahon ngayon. Ito yung kailangan nating alamin sa mga panahon ngayon kung ano ang plano ng Diyos, at pag nalaman natin, agad natin itong gawin. Kung mayroon kang kagalit ngayon mismo, at plano mong gumanti, at plano mong kimkimin, at plano mong wag magpatawad, kalimutan mo na yung sarili mong plano. Wag mo nang ituloy. Dahil baka sa huli, ikaw ang mapasama. Ikaw ang bumagsak. Kung plano mo namang manloko ngayong darating na Pasko para lumaki-laki naman ng konti ang kita, wag mo nang ituloy. Dahil baka sa presinto, ikaw ay matuloy. Kung plano mo na mangutang, darating ang Pasko, walang maihanda, gipit, wag mo nang ituloy. Dahil baka itong maging dahilan ng iyong pagkalubog. Pwede naman matuloy ang Pasko kahit walang handa. Pwedeng matuloy ang Pasko kahit hindi ka mangutang. Marami tayong mga plano. Tingnan mo nang maigi kung ito ba ay plano rin ng Diyos para hindi tayo bumagsak. At kung alam mo mabuti ang gagawin, gawin ito agad, ngayon. Huwag nang ipagpabukas. Kung gusto mong alisin ang iyong bisyo, kung gusto mong itigil ang paninigarilyo at pag-inom, gawin mo na ngayon. Huwag na sa isang linggo. Dahil hindi mo alam, baka sa isang linggo, may tama na ang katawan mo. Kung plano mong mag-diet, simulan na ngayon. Father, sayang naman, may Noche Buena pa. Pagtapos na lang ng 25, 26, promise. Simulan mo na. Hindi mo alam, baka sa 26, pumutok na ugat mo. Dahil sa tinira mong lechon, simulan mo na. Kung meron kang magandang gagawin, huwag nang ipagpabukas. Madami tayong plano na magaganda, pero tingnan muna kung ito ay nakaayon sa plano ng Diyos. Para maging maayos ang buhay, anumang masama at hindi tama, kalimutan. At kung anuman ang makakabuti, ito ang dapat gawin agad-agad. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, kaisa ni San Jose, ang taong may dakilang pananampalataya, sama-sama tayong manalangin bilang pamilya ng Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Tulad ni San Jose, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga lalaking itinalaga ang sarili sa Panginoon, naway maging salamin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa pamahalaan, nawa tulad ni San Jose, ay magkaroon ng matalas na pangunawa at pagpapasya sa plano ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga ama naway magpadama ng natatanging pagmamahal at pag-aalala sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at huwarang pamumuhay. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Ang mga nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay na pansarili at pampamilya, naway magkaroon ng pag-asa at pananampalatayang tulad ng kay San Jose. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng lahat, basbasan mo kami. Panginoon, tulungan mo kaming mabuklod bilang isang pamilya sa ilalim ng iyong pagkaama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa ay kamtin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan na aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong ipinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa poon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbunyi sa Hari ng Israel.
Ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Paalaala, pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinapakiusap po sa lahat na manatili lamang po kayo sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagbabasbas, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong upuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa ganon, maiwasan ang siksikan sa mga pinto ng simbahan. Pakihanda na rin ang mga contact tracing form na inyong sinagutan at mga ballpen na inyong ginamit. Pakihulog lamang po ito sa box na nasa gilid ng pintuan na inyong lalabasan. Maraming salamat po sa muling pagbisita sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman, lahat ng mga nasalanta at may dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.